Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines. At may panibago na naman tayong update tungkol dito kay General Bantag. May ipapakita akong video sa inyo na itong si Attorney Sal Panelo, no, sa kanyang programa sa SMNI. Ipapakita ko ang video sa inyo na itong si Attorney Sal Panelo ay nag-e-explain na pinayuhan niya itong si SOJ Rimulya na pumayag ka na ibigay na itong sa ombudsman itong kaso ni General Bantag. Kasi masyado na kasing naiimpluwensyahan sa mga sinabi ni SOJ Rimulya. Okay? Yan ang itatalakay natin ngayon. Yan ang ipapakita ko sa inyong video mamaya, no? Pero bago yan, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan sa ating Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, please consider na i-subscribe at i-follow itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Update dito kay General Bantag, SOJ Rimulya sa pangyayari nga sa DOJ. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. May ipapakita akong video sa inyo na itong si Attorney Sal Panelo ay pinayuhan itong si SOJ Rimulya na pumayag na itong ipunta na sa ombudsman itong kaso ni General Bantag. Kasi itong si General Bantag during the preliminary investigation sana ay nag-file ng motion of inhibition, no? Gusto ang kampo ni General Bantag na ipunta na ito sa ombudsman kasi para sa kanila, para sa Team Bantag, medyo na-impluwensyahan na yung mga tauhan dyan kung DOJ ang mag-imbestiga dito sa preliminary investigation. Magiging unfair para sa kanila, magiging bias raw para sa kanila kapag nandito pa si SOJ Rimulya. Okay? So, panoorin natin ang video na itong si Sir Panelo kaya sila hindi makasubmit. In-explain ito ni Sir Panelo, Attorney Sal Panelo. Okay? Let's play the video. Nasa kamay na ng Department of Justice ang pagdidesisyon kung isasampa na ba ang reklamo laban kay Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag at iba pang opisyal kaugnay sa umunoy maanomaliang proyekto sa mga itinayong pasilidad ng Bucor sa Palawan at Davao. At matatandang ito ay nadiskubre ni Bucor OIC Gregorio Katapang Jr. na mayroong umanong katiwalian sa ipinapatay mga gusali dahil 65% pa lang ng proyekto ang natatapos, ngayong 95% na ng pondo. Isa pa rin itong si Katapang, no? Laging nag-i-investigate dyan sa loob ng Bucor, no? Na sabi na ng iba ay nagtanim ng mga kasalanan kay General Bantag. So, comment kayo dyan. Anong masasabi nyo? Ang nailabas na. Any thoughts on this, Attorney? Well, kung yan ang kanyang findings, di ko if he has basis, di file niya. Pero usually, meron ano yan you have to get the side muna ng head. Dito kasi ang mali ng DOJ, no, sa kampo ni Rimulya. Ang mali ninyo is nagbungat kayo ng mga salita na without even hindi nyo pinakinggan ang side ni General Bantag, ang kampo ni General Bantag. Nagbigay na kayo ng impluwensya sa media, no? So kawawa si General Bantag. Unfair kay General Bantag. Tapos kayo yung mag-investigate? Parang hindi tama. Ng Bucor. Yeah. Kasi baka merong dahilan. Merong dahilan kung bakit hindi nagawa. At saan nasan ba yung perang naiwan? Pakinggan na muna natin yung side naman ng kabila. At sa kaugnay pa rin sa balitang ito, itong issue ito, Attorney, kahapon, di ba, na talakay itong isang araw, natalakay natin itong kaso niya. At ang bagong development ay gustong
instead na sa DOJ, ay ilipat na lamang sa ombudsman yung magiging investigasyon nito sa kaso Ay, niya. sabi ko nga nung kahapon o nung isang araw pa, Isang araw. nahayaan nyo na yung, kung ako kayo, for your goodness, for your good, Secretary Boying, Ito ito yung mga words ni Attorney Sal Panelo na pinayuhan na niya si SOJ Rimulya. Okay? Pakinggan natin. ang tanong ko naman, ano mawawala sa'yo kung mag-inhibit ka? Pinagdududahan ka na. At saka meron naman silang legal basis na sinasabi yung jurisdiction sa ombudsman. Para ipakita mo na di ka interesado, bigay mo na yan. Sa ombudsman. Oo. So ito lang ang aking analysis dito. Kapag pumayag itong si SOJ Rimulya na itong kaso ni General Bantag ay ipunta na sa ombudsman, kung papayag siya nito, sasaludo ako sa iyo, SOJ Rimulya. Talagang hindi ka mangingialam sa investigasyon na ito. Pero kapag hindi ka papayag na i-insist mo na kayo ang mag-imbestiga dito sa preliminary investigation ni General Bantag, masasabi ko talaga na talagang personalan na ito. May galit ka talaga kay General Bantag o ano ba talagang gusto mong palabasin? Talaga bang gusto mong ipalabas na may kasalanan talaga itong si General Bantag? Hindi ka nagkamali sa inyong mga statements, di ba? Yan kasi ang mali mo na kayo ang mag-investigate tapos nag-conclude na kayo kaagad sa media, di ba? So kaya ang kampo ni General Bantag gusto sa ombudsman para fair, wala kayo, di ba? Sa dami ng kaso ng DOJ ang daming kaso di ba? O hindi mabuti mawalan sila ng isa. At lahat naman talaga ng mga public official kung mayroong mga kasong So maghintay-hintay lang tayo kung ano ang desisyon dito kay SOJ Rimulya. Kung papayag ba siya na itong investigasyon ni General Bantag ay mapunta sa ombudsman, no? Kapag mapunta ito sa ombudsman kasi papayag siya o sasaludo ako kay SOJ Rimulya na trabaho lamang ang ginagawa mo. Okay? na ganito ay mismong ombudsman, attorney. Oo, kasi maliwanag talaga. Ako, as a lawyer, klarong-klaro yung batas Ang nakalagay kasi doon the ombudsman shall investigate on its initiative or upon complaint of any person, any act or omission which is irregular, illegal, or inefficient. Ayun. Klaro Oo. Klarong-klaro yung explanation ni Attorney Sal Panelo Very clear na merong right itong si General Bantag na ipunta talaga ito sa ombudsman ang kanyang investigasyon. Kasi nakasaad pala yan sa batas. Meron pala talagang written na rules dito o batas. Sakop. Sakop ng batas na yun. Public official Any act or omission na irregular, illegal, at inefficient. O ano pa bang isa pa? Dito ko lang masasabi kay SOJ Rimulya, kapag papayag itong si SOJ Rimulya, masasabi ko talagang wala siyang galit dito kay General Bantag. Trabaho lamang. Pero kapag i-insist niya na sila ang gumawa ng investigasyon, masasabi kong personalan na ito, may galit talaga siya kay General Bantag, di ba? Dalawa lang yan, no? So hintay-hintay lang na tayo. May desisyon ng Korte Suprema doon sa Gregory Ong versus Sandigan Bayan na kahit na merong batas na sinasabi na ang primary jurisdiction ng ombudsman doon sa mga exclusive cases ng Sandigan Bayan, ang saligang batas ang mas mataas doon At hindi naman ini-exclude So, kasi nga very broad. Kaya bigay na. Kung ako kayo, bigay nyo na yan. Matapos na yan. Nagiging ano na rin Sa tingin mo, attorney, gaano katagal pa bago ito matuldukan, itong kasong ito? Ako, I mean, kung sa DOJ, gagawin nila, mabilis pa sa alas 4 yan. Ganon. Bakit Kasi nga, yun nga ang naging problema. Alam mo, yan ang explanation ni Attorney Sal Panelo. Kapag sa DOJ gagawin ang preliminary investigation, mabilis raw itong makapag-decide. Kasi, para kay Panelo, parang bias na talaga, di ba? Pero sa ombudsman ito gagawin itong preliminary investigation, marami itong dadaaning proseso.
the ombudsman will look closely kung papaano yung mga ebidensya ba ay consistent, yung mga ebidensya ba ay merong mga kredibilidad yung mga taong kanilang mga witnesses, ganun. Pero kung sa DOJ ang mag-investigate dito, awan na. Sigurado nang may kasalanan si General Bantag, di ba? Yun ang analysis natin. Ako, I'm sad for them also. Kasi Again, I might be wrong, I might be correct, pero yan ang analysis natin. nagkamali sila ng ano dyan eh. Dapat kasi, pag ikaw'y nag-iimbestiga, huwag ka nang magsalita kaugnay dun sa... Ito yung mali na ginagawa ni SOJ Rimulya. O, ayan. Ipapaliwanag ni Atty. Sal Panelo. Mga hakbang mo bilang isang departamento na makaka-impluensya o makaka-apekta doon sa gagawin mong investigasyon. Kasi magtatanim ka ng paghihinala Yan ang ginagawa mo, SOJ Rimulya. doon sa iimbestigahan mo. So, Dapat lang tahimik ka lang eh. Dapat SOJ Rimulya, tahimik ka lang. Huwag ka nang maraming satsat dyan sa media. Kasi ang hindi ba supposed to be, nag-imbestiga PNP tsaka NBI. Nagbigay sila mag-file o papile namin yan. O file kayo, tahimik ka lang, hayaan mo na. Correct. Imbestiga namin yan. So, ang sinasabi... DOJ secretary ka, dapat tahimik ka lang, dapat in between, nasa gitna ka lang, SOJ Rimulya. Ha? Pinangaralan ka ni Atty. Sal Panelo. Ang sinasabi mo, attorney, kapag dito sa DOJ, mabilis. Pero pagdating sa ombudsman, medyo may katagalan, kukonti. Ganon, ang process. Actually, hindi naman. In fairness, ang hinahanap mo lang naman kasi probable cause. So kahit na saan lugar yan mo ilagay, kung ang ebidensya mo klaro naman dyan na may probable cause, i-resolve mo na agad. Ayun. Kaya lang nagkakaroon ng delay. Kasi, halimbawa, ang nabasa ko dun sa pahayag ng mga abogado, kaya sila hindi makasubmit, assuming na payag sila, payag sila na DOJ na. Wala daw silang mga dokumento. Di kompleto. Yan, isa pa yan sa lapses ng DOJ. Wala masyadong dokumento. Di ba? Sat-sat lang ng sat-sat, pero wala namang dokumento. DOJ. Hihingi daw sila, hindi pa nagbibigay. Paano mo nga naman? Bago ka makagawa ng Yan ang sabi ni Atty. Sal Panelo, hindi ako. Yan ang kanyang analysis rin. counter affidavit o whatever, siyempre kailangan kompleto yung dokumento. Dapat. Oo, para hindi pa balik-balik at hindi pa lalo madidelay yung kaso. Pati paglagay ng pangalan, nakabaliktad pa. Kaya nadidelay, hindi dahil sa dinidelay. So, ang kawawa dito, yung pamilyang mabasa. So, hindi kasalanan ni General Bantag na delay itong investigasyon na ito. Okay? Hindi kasalanan ni General Bantag. General Bantag ay nag-follow lang ng kung ano yung nakasaad sa batas. Okay? May lapses. Analysis ni Panelo, analysis natin, may lapses itong si SOJ Rimulya, may lapses rin ang DOJ dito. Okay? So, kayong mga audience ko dito, alam kong naunawaan nyo itong mga sinasabi ni Atty. Sal Panelo. Mag-comment, mag-react kayo kung anong masasabi nyo sa pahayag ni Atty. Sal Panelo sa kanyang advice kay SOJ Rimulya. Tama ba na payagan na ni SOJ Rimulya na itong investigasyon kay General Bantag ay ipunta na sa ombudsman? Okay? Mag-comment, mag-react kayo sa issue na ito at babasahin natin yan. Okay? So guys, importante i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And also guys, please subscribe and please follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Patuloy nating ipaglaban ang ating great leader sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte, former President Duterte, and mahalin natin ang Pilipinas always. Hanggang dito lang itong video na to. See you in my next video. Have a great day and God bless everyone.